Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yabot ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala, shoutout po sa iyo Idol Blue Kiss, shoutout po sa iyo Idol Clyde Coast, shoutout po sa iyo Idol Jemuel Alcoran, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Ong Tax pati sa asawa mo na si Anna May na nakasimangot dahil sa di natuloy gala ninyo, shoutout po sa iyo Idol Harold pati sa bagong kasama mo na si Bonex Sanchez ng Almesen Mesere Hermosa Bataan at si Japet de la Cruz ng Hagunoy Bulacan, at shoutout po sa iyo Idol Mills Rolls pati sa asawa mo na si Judilyn Colong, thank you sa pagsubaybay Lods. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, habang papalapit si Yuseong ay pinagpapawisan na lang sa gulat si Gandewo, sa isip-isip nito na paano pa nakakagalaw si Yuseong kahit na nasil na niya ito, paano din ito lumakas ng ganito sa loob lamang ng 2 taon, bigla naman pumagitna ang Grandmaster ng Jongnam Sect at pinapatigil na nito si Gandewo at Yuseong, ayon dito na walang may dudulot ng maganda ang pagpapadala sa mga emosyon kaya mas maigi na pag-usapan ang sitwasyon ng maayos, nagagalit naman na sinabi ni Gandewo na paano naman siya maniniwala sa mga pinagsasabi ni Yuseong kung binubuhat ng mga ito ang High Lord ng ganito, ito ay lubos na kainahinala, seryoso naman na sinabi ni Yuseong na dahil ang katotohanan ay inatake ang High Lord at ang monghe ang gumawa nito sa High Lord, lahat ng mga ito ay ginagamit lang ng High Lord sa masamang pinaplano nito, ayon naman sa isang elder ng Jongnam Sect na hindi siya naniniwala na magagawa iyon ng leader ng Senado, ang Monk of Empty Love ay naglingkod sa Murem sa loob ng halos 100 taon o mahigit pa kaya napaka-imposible na ang leader ng Senado ang nasa likod ng lahat ng ito, ayon naman kay Yuseong na ang monghe din ang sumunog ng Million Book Athenaeum para sa pansarili nitong pangangailangan. Nagalit naman si Gandewo at ang elder ng Jongnam Sect nang marinig ito sapagkat kasama ang dalawa sa nagplano dito, kaya mas lalo pa nilakasan ni Gandewo ang teknik nito at mahigpit na sinasakal si Yuseong. Sinabi ni Gandewo na kung hindi ito susunod sa pinag-uutos ng Murem ay kung ganoon ay kabilang na din ito sa mga kalaban, kaya ginamit na ni Gandewo ang teknik na Crouching Demon Forbidden Seal, Converge, kung saan ay mas dumami ang mga anino na papasugod kay Yuseong na labis na kinabahala ng ating bida, agara na pinalibutan si Yuseong ng mga anino sa buong katawan para hindi na makagalaw pa, kaya sa sobrang lakas ng teknik ni Gandewo ay napapaluhod na lang si Yuseong sa lupa, agara naman na binunot ng isang miyembro ng Shadow Hand ang espada nito, at tinutok sa leeg ni Yuseong na may hangarin na patayin na si Yuseong. Sinabi ng taga Shadow Hand na utusan lang siya ng mga elder at agara na niyang puputulan ang ulo ni Yuseong. Nabahala naman si Soso at Giho dito kaya napapasigaw na lang si Soso ng pangalan ni Yuseong habang si Giho naman ay napapatanong na lang kung seryoso ba talaga ang mga ito sa hangarin na pagpatay. Agara naman na umabante na si Bongde Ala dahil sa pag-aalala kay Yuseong. Subalit agaran din siyang pinigilan ng ating bida na labis na kinagulat ni Bongde Ala. Sinabi ni Yuseong na ang katarungan na binabalewala lang ng mga tao lalo na ang katotohanan ay mas mapait kaysa sa lason, martial arts man o kapangyarihan. Kung hindi mo nakikita ang nangyayari sa paligid mo, lahat ng ito ay nagtatapos sa kahihiyan. Nagagalit na lang si Gandewo at ang elder ng Jongnam Sect sa mga sinabi ni Yuseong kaya agara ng sinabihan ni Gandewo ang Shadow Hand na patayin na si Yuseong at patahimikin na ito habang buhay. Habang pinipilit na tumayo ay sinabi pa ni Yuseong na ang utos na gusto ng mga ito na gawin ay ang lahat ng ito ay mali, nagawa ni Yuseong makatayo sa malakas na teknik ni Gandewo. Mabilis naman na naghahanda na umatake ang taga Shadow Hand at sinabi nito na susundin na niya ang pinag-uutos ng elder, subalit agara naman ni Soso na naharang ang pag-atake nito gamit ang sandata na senota na labis na kinagulat ng kupal na taga Shadow Hand. Patuloy na umatake si Soso na direktang tumatama sa miyembro ng Shadow Hand, hanggang sa malakas na sinipan ni Soso ito na kinatalsik ng miyembro ng Shadow Hand. Sa isip-isip ng kupal na masyadong mabilis ang pag-atake ni Soso na hindi magawang makita ng kanyang mga mata,
Ang ibig sabihin ba nito na mas mabilis ang babae na ito kaysa sa lahat ng miyembro ng Shadow Hand? Bigla naman sumingit si kupal sa lahat ng kupal na si Taegyeong at sinabihan si Soso na tumigil na ito. Hahayaan niya si Soso na hindi madamay sa gulo na ito kaya dapat ay tumigil na si Soso. At saka hindi ba nalubos ng magkakilala sila kung saan ay dapat ay magpakasal sila pagkalipas ng ilang taon? Hindi naman nagustuhan ni Soso ang baho ng mga salita na lumalabas sa bibig ni kupal na Taegyeong kaya mabilis itong sumugod papunta sa kupal. Habang mabilis na nakalipat sa gilid ni Taegyeong ay sinabi ni Soso na hindi ba may mga sinabi na siya dito. Nagulat at hindi na lang makapaniwala si kupal na Taegyeong sa mabilis na pagsulpot ni Soso kaya pinagpapawisan na lang ito nang makita na nasa gilid na niya ito. Sinabi ni Soso na dapat ay malaman ni kupal na Taegyeong kung saan ito lulugar. Ginamit ni Soso ang teknik na 4-wheel style, 3rd wheel 5th technique, rising radiant smoke, kung saan ay hindi na natapos ni kupal na Taegyeong ang sasabihin niya sana na mas lalo pang bumili si Soso, at sa lakas ng pag-atake ni Soso ay tumalsik na lang sa malayo ang kupal na Taegyeong na kinagulat naman ng iba pang disipulo ng masaksihan ito, samantalang hindi na lang makapaniwala ang elder ng Jongnam Sect at ang Grandmaster sa nangyayari sa pinagmamalaki nilang disipulo, sapagkat ang dream child ng Jongnam Sect ay nawala na ng malay at natanggal ang mga ngipin sa pag-atake ni Soso at tinalo lang ng walang kahirap-hirap. Sa isip-isip ni Grandmaster ng Jongnam na lubos nang lumakas si Soso at napakalayo na ng kakayahan nito noong nakalipas na 2 taon, hindi tulad sa dream child ng kanilang sekta na si Taegyeong na halos wala man lang nilakas ito. Hindi na lang makapaniwala ang elder sa mga nasaksihan niya. Sinabi nito na paano nangyari ito sa pinagmamalaki nilang disipulo, paano ito nakatanggap ng ganitong pagkatalo at sa kamay pa ng isang babae. Ito ay lubos na kahihiyan sa kanilang sekta. Masyado na din nila pinapatagal pa ang sitwasyon ngayon. Kaya inuutusan niya ang lahat ng Shadow Hand at ang mga taga First Division na disipulo na hulihin ang lahat ng ito at pasukuin, at kung lumaban ay patayin ng walang pagdadalawang isip. Nagulat si Grandmaster dito. Nagagalit na sinabihan nito ang kapatid niya na ang mga inutos nito ay labag sa mga tinuro sa kanila noon ng kanilang master. Nagagalit naman na pinapatahimik si Grandmaster ng kapatid niya at sinasabihan nito na isang mangmang, ngayon ay dapat sundin lang nila ang anuman na ipag-uutos ng Senado. Mabilis na inutusan ng elder ng Jongnam ang Shadow Hand, kaya agara naman na sumugod ang isang Shadow Hand para atakihin ang grupo nila Yuseong. Nabahala naman si Giho sa papasugod na kalaban sa kanila, napapalingon na lang si Yuseong kala Giho at napapatawag na lang ito ng pangalan ni Giho habang nag-aalala. Nagagalit na sinabi ni Giho na kung sino ba ang kupal na Shadow Hand na ito para isipin na kaya siya nito. Agara na binato ni Giho ang malaking kalasag nito sa Shadow Hand habang sinasabi na naglakas talaga ito ng loob na sumugod papunta sa kanila, na direkta naman na tinamaan ng papasugod na Shadow Hand, kaya napapangiwi na lang sa sakit ang Shadow Hand ng tamaan ng kalasag at sa isip-isip nito na paano nagawa ni Giho na ibato ang ganoon kabigat na kalasag na para bang hindi man lang ito nahihirapan. Agara naman na inutusan ng elder ng Jongnam Sect ang mga disipulo ng 1st Division na atakihin ng mga ito ang mga disipulo ng 8th Division kaya mabilis na kumilos ang mga disipulo at agara na napalibutan sila Bongde-ala ng mga ito na kinabahala ni Demonggi at si Hongyi ito. Agara naman na kinumpas ni Bongde-ala ang kamay niya at nagpalabas ito ng malakas na oras sa mga nakapalibot na mga disipulo ng 1st Division. Pinalutang ni Bongde-ala ang mga disipulo sa ere kaya hindi na lang makagalaw ang mga ito na labis na kinagulat ng mga disipulo ng 1st Division at nagtataka kung ano ang nangyayari. Agara naman na tinapon ni Bongde-ala ang mga ito nang sabay-sabay na sumalampak sa pader ng malakas. Nagagalit naman na sinasabihan ng elder ng Jongnam Sect ang isang Shadow Hand na kung ano ang ginagawa nito. Kung isa ba itong walang kwentang tao na walang pakinabang, bakit ito natatalo sa isang bata lamang? Samantalang si Yuseong naman ay patuloy pa din na nahihirapan na gumalaw dahil sa teknik ni Gandewo, kaya sa isip-isip nito na kung paano nagawa ng High Lord na mapawalang bisa ang teknik na ito noong unang pagpasok niya sa institute, gumamit naman ng telepathy si Miriam High Lord at sinabihan si Yuseong na ito ay isang blood technique na nag-seal ng kayang ki, hanapin ang daloy na nakakagambala sa iyong ki. Napaisip naman si Yuseong dito kaya napapatanong na lang siya sa isip kung anong pagdaloy ito ng ki, ngayon ay napag
napagtanto niya na naiiba ito sa mga ibang sealing technique na karaniwang nakatakda sa lugar. Kung ito ay may dumadaloy dito, dapat mayroon itong isang puwang. Ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang subukan na harangin ang daloy at sirain ang pagkakasil nito. Kaya ginamit na ni Yuseong ang technique na 10-weapon demon style, septuple weapon art, third technique, 7 flows crashing, flow reversal. Nagulat na lang at hindi makapaniwala si Gandewo sa nasasaksihan niya. Napapaisip na lang ito kung paano nagagawa ni Yuseong ito. Makikita natin na unti-unti nang napuputol ang mga kulay itim na anino na pumipigil kay Yuseong dahil sa teknik na ginamit ng ating bida, hanggang sa tuluyan na niyang nasira ang teknik ni Gandewo at nagkaroon ng malakas na pagsabog na nasaksihan ng lahat ang ginawa ni Yuseong. Nagagalit naman na sinabi ni Gandewo na masyado lang ni Yuseong na inuubos ang lakas nito sapagkat ang kailangan niya lang gawin ay ang umatake ulit ng kaparehas na teknik ng poly ulit, kaya naglunsad ulit si Gandewo ng isa pang pag-atake. Gumamit ng telepathy si Miriam Highlord at sinabihan si Yuseong na gagamitin niya ang teknik na ang tunog na umaalingongaw mula sa 6 na hampas upang guluhin ang teknik ni Gandewo, at gamitin ito na pagkakataon para umatake si Yuseong. Kaya inumpisahan na ni Miriam Highlord na gamitin ang teknik, habang si Yuseong naman ay mabilis na sumusugod papunta sa kinaroroonan ng kupal na si Gandewo. Hindi na lang makapaniwala si Gandewo sa nangyayari at pinagpapawisan na lang ito habang nakikita ang papasugod na si Yuseong. Kaya napapatanong na lang ito kung ano ang nangyayari. Agara naman na naghahanda si Yuseong ng isang malakas at malutong na suntok at direktang tinamaan ng suntok sa pagmumuka ang kupal na si Gandewo. At hindi pa tapos doon, sa sobrang galit ni Yuseong ay naghanda pa ito ng kasunod na pag-atake kung saan ay ang gagamitin nito ay ang espada ni Mamoru Miyamoto na nakataklob, at direktang hinampes ni Yuseong si Gandewo sa pagmumuka na halos kinahulwanan ng kaluluwa ni Gandewo ang malakas na pag-atake ni Yuseong, at agara nang bumagsak sa sahig si Gandewo na labis na kinagulat ng elder ng Jongnam sect ang nangyari kay Gandewo. Kaya nagagalit na sinabi nito na isang bastardo si Yuseong. Paano nito nagawang saktan ng isang miyembro ng Senado? Hindi nila hahayaan na hindi managot si Yuseong sa kalapastanganan nito sa mga taga-Senado. Subalit bigla naman dumating ang elder ng Namgong House at sinabihan ang lahat na itigil na ng mga ito ang ginagawa nilang paglalaban. Ayon pa sa elder ng Namgong House na hindi na kailangan pa magpatuloy sa paglalaban-laban ang mga ito sapagkat ang High Lord at ang mga kabataan na ito ay mga inosente at hindi sila ang may kasalanan sa nangyayaring gulo ngayon sa Murem. Nagulat naman sila Ryohecho nang marinig ang sinabi ng elder ng Namgong House, kahit na si Bonde Ola at Soso ay hindi din makapaniwala na may ibang elder pala na kakampi at maniniwala sa kanila. Kahit na sila Yuseong at ang magmaster na si Giho at High Lord ay nagulat din sa pagdating ng elder ng Namgong House, pati na rin sa mga sinabi nito. Napapatanong na lang ang kupal na elder ng Jongnam sect kung ano ang pinagsasabi ni Elder Namgong. Seryoso naman na napapatingin lang si Jium Namgong sa mga ito. Sinabi ni Elder Namgong na ang isang miyembro ng Shadow Hand na may konsensya pa ay lumapit sa kanila at sinabi ang katotohanan na ang monghe ang may kinalaman sa insidente na ito at ang leader ng Senado talaga ang may kasalanan sa gulong nangyayari ngayon sa Murem.